15 taon na tayong kasal, hindi ako naniniwala na kaya mong iwanan ang bahay na ito. Kung hindi ko kaya, kailangan kong kayanin. Isang malinaw na boses ang umalingaw-ngaw mula sa malayo, sabay-sabay kaming tumingin. Nakita namin si Keith na dahan-dahang naglalakad papunta sa amin. Tumayo siya sa pagitan ko at ni Trujillan, itinaas ang kanyang kilay at malamig na tiningnan ang babaeng nasa harapan niya. Ginagamit mo ba ang moralidad para pilitin ang ibang tao? Agad na nanlamig ang mukha ni Trujillan, walang emosyon niyang sinabi, ang pag-uusap namin ni Evans, Tun, ay walang pakialam ang isang estranghero na katulad mo. Ngumisi si Keith, kahit payagan mo o hindi, makikialam pa rin ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi niya binigyang pansin ang pangit na ekspresyon ni Trujillan, yumuko siya at tiningnan si Keith. Ang batang nakatitig sa kanya ng galit, ngumiti siya at nagtanong, Hoy bata, kung hindi marunong makisama ang iyong ina, may karapatan ang iyong itay na pumili ng iba, o gusto mong tumira kasama ang iyong itay, hindi na kailangan ang iyong ina, hindi na kailangan ang villa, hindi na kailangan ang mga laruan. Nang marinig niya ang huling pangungusap, agad na natakot si Keith at umatras ng ilang hakbang, nag-aalangan at hindi alam kung paano sasagot. Nang makita ko iyon, bahagya akong tumawa at lumingon para tiningnan si Trujillan, nakapili na ang bata, kaya huwag mo nang dalhin ang iyong anak para gambalain ako. Wala na akong sinabi, hinawakan ko ang kamay ni Keith, tumalikod at umalis. Sa maraming taon na kasama ko si Trujillan, ako ang laging nagtitiyaga at nang aalo sa kanya sa tuwing nagagalit siya ng walang dahilan, ngayon binago na ang papel, natatawa na lang ako. Kailangan niyang maunawaan ng malinaw na hindi na ako babalik para matakot siya na mawala ako. Sa daan papunta sa restaurant, walang sinabi sina Keith at ako, hanggang sa makarating kami sa lugar, doon ko lang napansin na hawak ko pa rin ang kamay niya. Binitawan ko ang kanyang kamay na parang napaso, nahihiya akong magsabi, paumanhin. Ngumiti ulit si Keith, nagpapakita ng kanyang mga ngipin sa gilid. Ayos lang, Tun, huwag kang mag-alala, marami akong kaibigang reporter sa Beijing at Namkidi. Siguradong matutulungan ka nila. Talagang nagpapasalamat ako. Maraming salamat sa iyo. Ngumiti nang may pang-akit si Keith habang nakatingin sa akin, sa atin, hindi na kailangan magpasalamat ng ganito. Ang babaeng nasa harap ko ay may malinaw na mga mata. Sa sandaling tiningnan niya ako, nasasalamin ang imahe ko, katulad ng isang malinis na kristal, walang anumang bahid. Bahagyang gumalaw ang malamig kong puso, pero agad ko iyong itinago. Hindi ko papayagan ang aking sarili na mahulog sa krisis ng emosyon ulit. Tiningnan ako ni Keith, yumuko at nag-isip, nag-alinlangan sandali, at nagtanong, Tun, sa tingin ko, walang kahit anong bagay na karapat-dapat ang babaeng iyon sa iyo. Bakit mo siya tiniis sa loob ng 15 taon? Kung noon iyon, hindi ko ibabahagi sa kanya ang mga bagay na ito, pero ngayon, sa pag-iisip ng nakaraan, parang ulap na lumilipad, hindi nag-iiwan ng anumang sakit, kaya kahit ikwento ko, wala ring problema. Ikinuwento ko sa kanya ang nakaraan namin ni Trujillan, mula sa unang pagkikita hanggang sa panliligaw, pagkatapos ang kasal at ang pagsilang ng aming anak, ikinuwento ko iyon ng madali at malumanay, pero sa pagkakataong ito, walang kalungkutan o panghihinayang sa aking mga mata. Umiti pa nga ako, at malumanay ang boses, sa totoo lang, hindi ako nagagalit sa kanya, sinisisi ko lang ang aking sarili dahil naging bulag ako, sinayang ko ang aking kabataan para sa isang taong katulad niya. Huminga ako ng malalim, yumuko at ngumiti, hindi na ako bata, pero nagmahal ako ng lubos, hindi ako nagsisisi, ang mahalaga ay alam ko kung kailan ako titigil. Bata pa ako. Nakatingin sa akin si Keith, biglang tumaas ang isang malaking alon sa kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang sarili at nagtanong, Tun, naisip mo na bang magmahal ulit? Sumagot ako ng direkta, naman, bata pa ako. Bahagyang umubo si Keith at gumamit ng pabirong tono para malaman kung ano ang aking nararamdaman. Gusto mo ba ang batang babae? Mayroon akong ilang kaibigan na maaaring ipakilala sa iyo. Napatawa ako at walang magawa na nagsabi, huwag naman masyadong mabilis. Nakatingin sa akin si Keith at tumawa ng mahina, sa tingin ko, hindi naman masyadong mabilis. Hindi ko alam kung ilusyon ko lang, pero ang kanyang mga mata noong panahong iyon ay parang nagpapakita ng mahirap unawaing emosyon, katulad ng isang invisible na lambat, tahimik na bumabalot sa akin. Umiwas ako at nagpanggap na walang alam.
Pagkatapos ng ilang panahon, wala na akong komunikasyon kay Trujillan, marahil natakot na talaga siya sa aking pananakot. Sa panahong iyon, kailangan ng kumpanya ng isang taong pupunta sa TDT para kumuha ng bagong tela. Nagpresenta ako, hindi ko inaasahan na makikita ko si Seth Keefe sa eroplano. Nahihiya siyang kamutin ang kanyang ilong, ikaw lang ang pupunta sa TDT. Hindi mapakali ang nanay ko, kaya pinapunta niya ako para protektahan ka. Tumawa ako, kung ganon, maraming salamat sa iyo. Mula nang pag-usapan namin ang diborsyo kasama si Trujillan, ramdam ko na ang damdamin niya para sa akin, pero ang isang taong nadapa ng husto katulad ko, ayaw pumasok sa anumang relasyon, kaya kaya ko lang magpanggap na walang alam. Ang NTDD ay isang lungsod sa tabing dagat na may maraming atraksyon. Nang matapos ko ang trabaho, niyaya ako ni Keefe na maglakad-lakad. Matagal na akong hindi nakakapagpahinga, nang naglalakad kami sa tabing dagat, ramdam ko na tinitingnan niya ako palagi. Denton, iniiwasan mo ba ako nitong mga nakaraang araw? Ang biglaang tanong ay ikinagulat ko. Huminto ako at tiningnan siya, bakit mo tinatanong iyon? Sumimangot si Ted Keefe at lumungkot ang kanyang mga mata. Kahit mag-text ako, madalang ka ring sumagot. Kahit yayain kitang maglakad kasama si Nunu, lagi ka ring may dahilan para tumanggi. Bahagya akong tumawa, tumahimik ng ilang segundo, at saka sinabi, dahil sa tingin ko, dapat tayong magkaroon ng distansya. Natigilan si Ted Keefe at tinitigan ako ng diretso sa mata. Hindi ko mabasa ang kanyang emosyon. Iagton, alam mong gusto kita, di ba? Nabigla ako sa kanyang diretsong tanong. Bahagyang uminit ang aking mukha. Dati, noong kasama ko pa si Trujillan, masyado akong hayad. Kaya halos walang nanliligaw sa akin. Pagkatapos kong mag-asawa, lalong hindi na kailangan pang sabihin. Kaya siguro, ito ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon na may umamin sa akin na gusto niya ako. At isa pa, isang batang babae na hindi ko pa masyadong kilala. Nag-alangan ako. Huwag kang magpadalos-dalos. Nagkaroon na ako ng asawa at anak. Hindi ka ba natatakot? Tinitigan ako ni Keefe nang may matinding atensyon. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang ipuipo, napakainit na halos hindi ko siya matingnan. Wala akong pakialam sa mga bagay na iyon. Kaya ayaw ko. Ayaw kong magkaroon ng malabong relasyon sa atin. Agad na nalungkot ang mukha ni Keefe at mahinang sinabi, kaya ba, tinatanggihan mo ako? Tumango ako. Yumuko siya at tumahimik ng ilang segundo pagkatapos ay tumingala ulit sa akin. Sinubukan niyang tanungin, kaya ba, pwede pa rin kitang yayain na ilakad ang aso? Pwede pa rin ba kitang yayain na kumain? Napatawa ako. Siyempre, pwede. Sinabi ko na nga sa iyo, itinuturing kitang kapatid. Hindi natuwa si Ted Keefe nang marinig iyon. Yumuko siya at mahinang sinabi, wag mo akong ituring na kapatid. Hindi pa rin ako nagsasabi na susuko ako. Iagton, liligawan kita. Alam kong nasaktan ka ng husto ng babaeng iyon. Kaya hindi ka na basta-basta nagtitiwala sa iba. Ayos lang, kaya kong maghintay. Maghihintay ako hanggang sa mawala na ang mga anino sa puso mo. Sasamahan kita para tapusin ang kaso na ito. Napabuntong hininga ako nang walang magawa. Wala na akong ibang nasabi. Kapag nagmamahal ang kabataan, kahit anong payo mo, walang mangyayari. Katulad ko noong araw, dahil kay Trujillan, hindi ako nag-atubiling pumunta sa Beijing. Pero naranasan ko na, alam ko na kahit gaano kainit ang pagmamahal, pinalalamig din ito ng panahon. Walang mas nakakaalam sa akin na ang pag-ibig ay ang pinakamahinang bagay sa lahat ng relasyon. Ang pagiging pamilya at pagkakaibigan ay maaaring maging matatag, pero ang pag-ibig ay nagbabago. Pagkatapos kong sabihin ang lahat, parang pinunit ni Keefe ang manipis na pader sa pagitan namin. Nagsimula siyang magpakita sa aking tabi ng madalas. Sa loob ng ilang araw na nanatili ako sa TDD, lagi niya akong sinasamahan kahit saan ako pumunta. Ngayon, pumunta ulit ako sa fashion company. Mayroon na akong appointment para pumili ng tela para sa bagong koleksyon. Naghihintay si Ted Keefe sa labas. Nang kumatok ako sa pinto at pumasok sa silid, nagulat ako nang makita ang isang kakilala na nakaupo sa loob. Natigilan ako agad. At masaya pa ring ipinakilala ng presidente ng kumpanya ang dalawa sa amin.
Nang makita ako ni Triu Hyulan, hindi siya nagpakita ng anumang pagkabigla. Kalmado pa rin siyang tumayo at mumiti. Ang Triu Market ay nag-invest sa maraming fashion companies, mayroon din kaming sariling mga pabrika. Ian Stone, gusto mo bang bumalik sa trabaho? Sinusuportahan kita. Uwi ka rin dito. Sa hinaharap, magiging sa iyo rin ang lahat ng ito. Hindi ako natinag. Tumawa ako ng mahina. Ngayon na nakikita mo akong matigas, nagsisimula ka ng gumamit ng pera para akitin ako. Ang susunod ba ay pananakot? Nagulat si Triu Hyulan. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, Yan Tun. Gusto ko lang sabihin na basta bumalik ka lang sa akin, kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Tiningnan ko ang babaeng nakahanda ng makipagkasundo sa aking harapan. Bahagya akong umiti. Noong araw, sinabi ko rin na gusto kong magtrabaho, pero tuwing binabanggit ko iyon, lagi mo iyong tinatanggihan. Sinasabi mo na walang kwenta ang maliit na halaga ng pera, nakakapagod pa, at mas mabuti pang alagaan ko ang bata sa bahay. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng gusto ko. Pero hindi ko naman pinapansin kung magkano ang pera na ibibigay mo sa akin. Nanatili lang ako dahil akala ko mahal mo ako. Ngayon ko lang nalaman na kaya mo rin palang magparaya kung gusto mo. Pakiramdam ko ay nakakatawa ako ng sobra na tumawa ako ng malakas. Triu Hyulan, hindi mo na kayang ibigay ang kailangan ko. Ah, tama. Nakahanap na pala ako ng kakilala na reporter. Sigurado akong ayaw mong masangkot ang Triu Market sa iskandalo ng CE na nakikipagrelasyon, di ba? Pagkatapos kong sabihin iyon, tumalikod ako at umalis. Hindi ko inaasahan na hahabulin ako ni Triu Hyulan. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay at sinabi ng seryoso, Yan Tun, alam kong ngayon ayaw mo na akong pakinggan. Pero alam mo, mula pagkabata, wala na akong mga magulang. Noong high school at college, wala akong pera. Maliban sa iyo, walang nagmamahal sa akin. Hindi ko rin alam kung paano magmahal ng isang tao. Kaya hindi ko sinasadya na saktan ka, Yan Tun. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ang huling pagkakataon na lang. Pinutol ko ang kanyang sinasabi ng may mapanuyang tono. Mahal kita ng sobra. Hindi ka ba henyo sa memorya? Laging number 1 sa buong school sa loob ng maraming taon? Hindi mo man lang kayang gayahin ang pagmamahal? At nangangahas ka pang sabihin na hindi mo alam kung paano magmahal, Triu Hyulan. Ang pagmamahal ay hindi katulad ng pagnenegosyo. Pinili kita noon, hindi ako nagsisisi. Kaya ngayon pipiliin kong umalis at hindi nalilingon. Pagkatapos kong sabihin iyon, nakita ko si Ted Ki-isay na bumababa sa sasakyan sa gilid ng aking mata, nakasimangot at nakatingin sa direksyon namin. Wala na akong ibang sinabi kay Triu Hyulan. Inalis ko ang kanyang kamay, dumiretso papunta kay Ted Ki-isay. Ayos ka lang ba? Nang makalapit ako, nag-aalala si Ted Ki-isay. Nakaramdam ako ng lambot sa puso at bahagyang umiling at mahinang umiti, tara na. Ang pag-alis ko kasabay ng ibang babae ay parang patalim na tumusok ng malalim sa puso ni Triu Hyulan. Pero ngayon, wala na siyang karapatan na habulin ako, wala na siyang lakas ng loob, wala na siyang dahilan. Hindi siya nangahas na umuwi. Si Tien Sihnin ay dinala sa ibang lugar para magpahinga dahil ang bahay na iyon ay dating bahay naming dalawa. Ngayon wala na itong init, isa na lang itong walang laman na kahon. Simula nang umalis ako, madalas na umiyak si Isidre. Minsan hinihingi ako, minsan binabanggit niya si Tien Sihnin. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Triu Hyulan kung ano ang ibinigay ko sa kanya noon at kung gaano karami ang isinakripisyo ko para sa pamilya. Dahil hindi niya alam kung paano pahalagahan, dahil sa kanyang kayabangan, sinira niya ang aming kasal. Sa hinaharap, maingat akong pumili ng kumpanya, umiiwas sa lahat ng negosyo sa ilalim ng Triu Market. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat. Nang matapos ang trabaho sa Dinhtidid, bumalik agad kami ni Ed Ki-ifi sa Namkidith. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ako ng abiso mula sa korte. Naaprobahan na ang aking hiling na makipaghiwalay. Ipinadala na rin ang desisyon ng korte kay Triu Hyulan. Tama nga, hindi nagtagal, pumunta ulit si Triu Hyulan sa harap ng kumpanya ko. Naghintay siya hanggang sa matapos ang trabaho ko. Pagkatapos ay lumapit siya, pula ang kanyang mga mata, maputla ang kanyang mukha. Malinaw na hindi siya nakatulog ng maayos sa loob ng ilang araw. Iyan, Ton, kumain tayo.
Tiningnan ko siya ng malamig. Sa estado ng relasyon natin ngayon, walang dahilan para gawin iyon. Ngumiti ng mapait si Triw Hyulan. Kahit bilang pamamaalam lang. Yegton, kahit kaawaan mo na lang ako. Sa huli, pumayag ako. Napagtanto ko na may gusto siyang sabihin. Sa pagkakataong ito, pumili siya ng isang western restaurant at binigay pa sa akin ang menu. Pumili ako ng ilang pagkain ng basta-basta. Habang naghihintay ng pagkain, tinanong ko, ano ba ang gusto mong sabihin? Tutal, ito na ang huling pagkakataon bago tayo magharap sa korte. Paumanhin. Ang hindi ko inaasahan ay ang unang sinabi ni Triw Hyulan ay humingi ng tawad sa akin. Nitong mga nakaraang araw, lagi kong sinusuri ang aking sarili. Ang nangyari kay Triw Hyulan ay isang sandali lang ng kahinaan, isang pagkalasing lang. Paumanhin sa pagsakit ko sa iyo. Paos ang kanyang boses, pero hindi siya nangahas na tumingin sa aking mga mata. Alam kong masama ako, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Huminga siya ng malalim na parang nakapagdesisyon na siya. Tumingala siya sa akin ng diretsyo. Simula ngayon, hindi na kita guguluhin pa. Alam ko na dati pa iyon kaya hindi na ako nagulat. Bahagya akong umiti at mahinang sumagot, kung naiisip mo na ang lahat, mabuti iyon. Tumingin sa akin si Triw Hyulan, ang lalaking kalmado at walang anumang emosyon. Nakaramdam siya ng sakit. Yegton, kahit maghiwalay tayo, pwede pa rin ba tayong maging magkaibigan? Tiningnan ko siya ng malamig. Pag-iisipan ko pa. Tumango si Triw Hyulan. Kahit isang maliit na pag-asa lang, ayos na rin. Siguro ito na ang pinakatahimik na pagkain simula nang umalis ako sa Beijing. Pagkatapos kumain, nagpaalam kami sa isa't isa at umalis. Pagkatapos noon, in-unblock ko ang numero ni Triw Hyulan. Itinakda ko ang petsa ng pagharap namin sa korte para matanggap ang divorce papers sa Martes sa susunod na linggo. Tumahimik si Triw Hyulan sandali at sumang-ayon din sa tingin ko, naalis na rin ang isang pabigat sa aking puso. Kinabukasan, tumawag si Ted Ki-isay nang may pag-aalala. Yegton, anong nangyari? Hinahanap ka ba niya ulit? Tumawa ako para ipaliwanag, wala, nangako na siyang hindi na ako guguluhin. Huwag kang mag-alala. Sa kabilang linya, nakahinga ng maluwag si Ted Ki-isay. Mas masaya pa nga siya kaysa sa akin. Gusto niya akong gayain na pumunta sa bar. Kailangan ko daw maranasan ulit ang buhay ng kabataan. Simula nang magpakasal ako, halos hindi na ako pumupunta sa mga ganitong lugar. Pero dahil sa kanyang kasiglahan, masaya rin akong sumang-ayon. Pero sa totoo lang, hindi ako dinala ni Ed Ki-isay sa isang maingay at magulong bar. Dinala niya ako sa isang tahimik na acoustic bar malapit sa kumpanya. Pagkapasok ko, sumigaw agad ang bartender, ay dumating si Xia Oshen, kasama ang kanyang boyfriend ngayon . Sumimangot si Ted Ki-isay, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala akong pakialam, umiti lang ako at sumama sa kanya na umupo sa isang sulok. Tinanong ko, madalas ka bang pumupunta rito? Nagmamadali niyang ipinaliwanag, sa akin ito, pero hindi ako madalas pumupunta rito. Nagulat ako. Talagang bata at talentado ka. Sa murang edad, nakapagbukas ka na ng sariling bar. Pagkatapos kong purihin, namula ang mukha ni Ed Ki-isay, seryoso niya akong tiningnan, at mahinang sinabi, siguro sa mata mo, bata pa rin ako. Pero 23 taong gulang na ako. Naintindihan ko ang kanyang ibig sabihin, kaya ngumiti ako at nag-iba ng topic. Dapat nagde-date ka sa school, iyon ang pinakamagandang paraan para magamit ang oras mo. Nang marinig niya akong sabihin iyon, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ed Ki-isay at diretsahang nagtanong, wala na ba talaga akong kahit isang pagkakataon? Tiningnan ko siya, at walang magawa na sumagot, basta't nagpapadala ka lang sa iyong emosyon. Ako naman, hindi. Naging seryoso ang boses ni Ed Ki-isay, Yegton, kung nagsasabi ka lang yan dahil natatakot kang magmahal ulit, pakiusap, maniwala ka sa akin, pwede ba? Sa kanyang mga mata, mayroong matinding liwanag. Dati, hindi ako tinitingnan ni Triw Hyulan ng ganito. Kaya naman ngayon kalmado ako. Uminom ako ng alak, yumuko at mahinang sinabi, Ted Ki-isay, katatapos ko lang tapusin ang isang bigong kasal. Wala pa akong lakas para pumasok sa bagong relasyon. Nang marinig niya akong sabihin iyon, kumislap ang kanyang mga mata, at masayang nagtanong, kaya ba, hindi ibig sabihin na tinatanggihan mo ako?
Kailangan mo lang ng panahon, di ba? Nag-isip ako at sumagot, pwede mong intindihin iyon. Formal na nagsimulang ligawan ako ni Ed Keefe. Umabot pa nga iyon sa kanyang nanay. Isa siyang magulang na napakalawak ang pag-iisip. Kahit alam niya ang tungkol sa aking nakaraan, hindi siya nagpakita ng anumang pagtatangi. Sa halip, sinabi niya sa akin na sundin ko lang ang aking puso. Para bang ginagamit niya ang ibang paraan para sabihin sa akin na ang relasyon namin ni Ed Keefe ay hindi makakaapekto sa relasyon ko sa kanya. Sa katapusan ng linggo, niyaya ako ni Ed Keefe na bisitahin ang kanyang kumpanya. Hindi ako tumanggi, pero nang makarating ako doon ko lang nalaman na malaki pala ang kumpanya niya. Matatagpuan ito sa isang magarbong gusali, hindi ganoon karami ang empleyado, pero maayos ang pagkakalatag sa loob. Karamihan ay mga kabataan. Tinatawag ako ni Ed Keefe na tun sa harap ng lahat. Masyado na akong matagal sa bahay, hindi pa ako nakakasalamuha sa maraming estudyante ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay bumata ako ng ilang taon. Masigasig akong ipinasya ni Ed Keefe sa kanyang kumpanya. Nang magsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap, hindi napigilan ng isang babae na tumawa at magbiro. Ay, naku, nagsimula nang magkwento si Ate Keefe tungkol sa kanyang direksyon sa karera sa kanyang boyfriend o. Manahimik ka na nga. Namula ang mukha ni Ed Keefe. Kahit masaya ang kanyang puso, natatakot pa rin siyang maasiwa ako. Agad niya akong hinila papunta sa kanyang opisina. Tumayo ako sa harap ng display case na puno ng mga modelo. Nagulat akong magtanong, bakit ang dami mong laruan dito? Natakot si Keefe na isipin kong bata pa siya, kaya nagmadali siyang magpaliwanag, mga karakter iyan sa unang game na ginawa namin, para sa display lang, hindi mga laruan iyan. Kung gusto mo, pwede ko nang ibigay sa iyo. Tumawa ako. Nakakapagtaka lang, sayang naman kung ibibigay mo sa akin. Umiling siya. Paano naman nasayang? Ito ang mga unang karakter na ginawa ko, sobrang importante sa akin. Ayokong ibigay sa iba, pero kung ibibigay ko sa iyo, masaya ako. Seryoso ang mga salita ni Ed Keefe, hindi katulad ng mga matatamis na salita na walang katotohanan. Kahit tumanggi ako ng ilang beses, sinubukan pa rin niyang ibigay sa akin ang ilang mga modelo. Ang maliliit na modelong iyon ay katulad ng puso ni Ed Keefe. Dahan-dahang pumapasok sa pinakamalambot na parte ng aking puso, hindi ko alam kung kailan sila nagsimulang tumubo. Mabagal ang paglamig ng panahon sa Namkidede, pero sa huli, lumamig pa rin. Dahil siguro sa tagal kong nakatira sa Beijing, hindi na ako giniginaw katulad noon. Nagsuot ako ng manipis na damit papunta sa trabaho. Ang resulta, nagkasakit ako at nagkaroon ng lagnat na 39 degrees. Kailangan kong ma-confine sa ospital at magpadrip. Labis na nag-alala at nagalit si Ted Keefe. Buong gabi siyang nagbantay sa tabi ng aking kama, sinusukat ang aking temperatura. Sa hating gabi, bahagya kong iminulat ang aking mata, nakita ko siyang nakayuko sa gilid ng kama, natutulog. Malinaw ang kanyang eyebags. Paos kong tinawag si Ted Keefe. Agad siyang nagising, nang makita niya akong gising, mahina niyang tinanong, kumusta ka na? May masakit pa ba? Nang makita niya akong umiling, agad niyang kinuha ang thermometer at sinukat ang aking temperatura. Nakita niya na bumaba na ang temperatura ko. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Ngayon talaga natakot ako, sobrang lamig, pero nakasuot ka lang ng manipis na jacket papunta sa trabaho. Bahagya akong umiti at mahinang nagpasalamat sa kanya. Pakiramdam ko, mas maganda na ang aking pakiramdam. Sumimangot si Ted Keefe, pero masakit pa rin kapag may sakit, di ba? Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala ngayon. Sa aking puso, mayroong emosyon na hindi ko kayang pangalanan. Dahil siguro kapag may sakit ang isang tao, madali siyang maging mahina at maging emosyonal. May balak pa sanang sabihin si Ed Keefe, pero nang tumingala siya, nakita niya ang aking mga mata na namumula. Nagulat siya at mahinang nagtanong, anong nangyari, Yanton? Hindi naman kita sinisisi eh. Natatakot lang ako na magkasakit ka ulit. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung ano ang kanyang ibig sabihin, at alam ko kung sino ang aking iniisip. Kinuha niya ang lakas ng loob na hawakan ang aking kamay at ilagay iyon sa tabi ng kama. Seryoso ang kanyang mga mata. Yegton, basta kailangan mo ako, sa susunod, lagi akong nasa tabi mo. Sa sandaling iyon,
gusto ko nang sumunod sa aking emosyon at tumango, magsimula ng bagong pagmamahal, para pagtakpan ang mga sakit noong nakaraan, pero nanaig ang aking isip sa aking damdamin. Bahagya lang akong umiti at mahinang nagpasalamat sa kanya. Nang makita kong unti-unting nawawala ang liwanag sa kanyang mga mata, bigla akong nakaramdam ng sakit. Binigyan ako ng kumpanya ng 3 araw na leave, pero 1 araw lang ako sa ospital at umuwi na ako. Ayaw kong magpahinga, kahit hindi ako pumupunta sa kumpanya, gumagawa pa rin ako ng ilang maliliit na bagay sa bahay. Nang hapong iyon, niyaya ako ni Keith na ilakad ang aso. Stone, hintayin mo munang gumaling ka ng tuluyan. Sa susunod na linggo, mayroong dance party sa school. Gusto mo bang pumunta? Tiningnan ko siya ng may pagtataka. Agad akong umiling, wag na, puro aktibidad lang iyan ng mga kabataan. Tumawa si Keith. Bakit sinasabi mong matanda ka na palagi? Hindi ka naman matanda eh. Noong dinala kita sa kumpanya ko noon, akala ng lahat na senior student ka. Bahagya akong nahiya nang marinig ko iyon, pero nang makita ko na masigasig siya, hindi ko kayang tumanggi. Nag-isip ako at sinabi, ganito na lang, kung libre ako sa araw na iyon, pupunta ako, pero kung may kailangan akong gawin sa kumpanya, hindi ako makakapunta. Ngumiti si Keith, mahina niyang sinabi, sigurado akong magiging libre ka. Pero hindi ko narinig. Gaganapin ang party sa Miyerkules, sa araw ng trabaho. Akala ko hindi ako makakapunta. Pero nang tanghaling iyon, pinatawag ako ni Ate Tidi sa kanyang opisina, at walang magawa niyang sinabi, bihira ang anak kong babae na humingi ng kahit ano. Wala naman masyadong importanteng gawin ngayong hapon, pumunta ka na kasama niya. Hindi ko maintindihan kung paano, pagkalabas ko sa kumpanya, nakita ko si Keith na nakatayo sa tabi ng sasakyan, kumakaway sa akin at nakangiti. Pero hindi niya ako dinala agad sa school, dinala niya ako sa isang shopping mall malapit doon. Bibili tayo ng damit na isusuot papunta sa party. At hinila niya ako papunta sa isang magarang clothing store. Matagal na akong hindi bumibili ng damit, lalo na ang mga vest na ganito. Dati mahilig din akong bumili, kahit walang okasyon, bumibili pa rin ako, pero lagi itong sinasabi ni Triu Hulan na gastos lang iyon. Kaya hindi na ako nag-abala na bumili ulit. Iladton, sa tingin ko, bagay sa iyo ito. Tumayo ako at nakita ang kanyang malinaw na mga mata, ay hawak siyang puting vest na napakaganda. Kinuha ko iyon at pumasok para sukatin. Pagkalabas ko, nakita ko si Keith na parang kumikislap ang kanyang mga mata. Ang gwapo mo. Hindi siya nag-atubiling purihin ako. Nahihiya akong hinila ang gilid ng aking damit at tumayo sa harap ng salamin. Tiningnan ko ang aking sarili sa loob ng vest. Napagtanto ko na matagal na rin pala akong hindi bumibili ng magagandang damit para sa aking sarili. Nagpalit agad kami ng mga damit na binili namin at dumiretso sa party. Gaganapin ang party sa malaking hall ng isang gusali, malakas ang musika, kumikislap ang mga ilaw, magaganda ang mga damit. Uy, Ate Keith, may kasama ka ngayon ah. Parang namukadkad na si Ate Duho. Anong department kaya ang estudyanteng iyon? Hindi ko pa siya nakikita. Halata naman na sikat si Keith. Pagkapasok niya, maraming lumapit para bumati sa kanya. Patuloy na tumingin ang mga mata sa direksyon ko. Hinawakan ng mahigpit ni Keith ang aking kamay at sinamaan ng tingin ang mga taong naroon. Huwag kayong magbiro. Akala ko itatanggi ni Keith ang relasyon naming dalawa, pero sa sumunod na segundo, nakita ko siyang lumingon sa akin at ngumiti. Nililigawan ko pa lang siya, kaya huwag niyo siyang takutin at baka tumakbo siya. Pagkasabi niya niyon, umalingaw ang mga hiyawan. Sa sobrang sigla ng ambience, naisama rin ako. Lubusan kong tinanggap ang sigla ng mga kabataan. Hinila ako ni Keith papunta sa isang tahimik na sulok. Mahina niyang tinanong, Yangton, pwede ba kitang yayain na sumayaw? Ang pagsayaw ay isa sa mga kakayahan ko, pero nag-alinlangan ako. Matagal na akong hindi sumasayaw. Inilahad ni Keith ang kanyang kamay, nakabukas ang palad at inilagay iyon sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng mga kumikinang na ilaw sa loob ng hall. Umiti siya, ayos lang, tuturuan kita. Bahagyang kumirot ang aking puso. Sa huli, inilagay ko ang aking kamay sa kanyang palad, at sabay na sumama sa karamihan.
Noong una, nahihiya ako at hindi ako marunong gumalaw. Ilang beses ko siyang natapakan. Tumawa si Ted Kiife, paano kaya kung tapakan mo na lang ako ng tuluyan? Aalalayan kita habang sumasayaw. Tiningnan ko siya ng masama. Kaya ko naman eh. Kung ganoon, sinabi niya na may paghihinayang. Pero dati, magaling akong sumayaw at mabilis kong nakuha ulit ang ritmo. Ang maingay na musika at mga tao ngayon ay lalo lamang akong nagpapasigla. Ang kasigasigan na hindi ko pa nararamdaman, parang bumabalik sa akin sa sandaling ito. Pagkatapos sumayaw, hinila ako ni Ed Kiisi papunta sa isang silid-aralan malapit sa hall. Naroon ang ilan sa kanyang mga kaibigan, ang mga taong nagbiro sa amin kanina. May mga babae at lalaki. May nagwagayway pa nga na nagsasabi, "Uy, dumating na ang boyfriend." Hinila ako ni Ted Kiisi sa likod. Pagkatapos naming makahanap ng maupuan, ipinaliwanag niya, maglalaro sila. Kung ayaw mong sumali, pwede kang tumabi sa akin. Tumawa ako, nandito na rin lang ako, maglaro na tayo. Ang mga laro ng kabataan, noon man o ngayon, ilan lang ang mga uri. May hawak na panulat ang organizer, ipinakilala niya ang ilang komplikadong laro. Nakakainis iyan, maglaro na lang tayo ng katotohanan o dares. Kung kanino tumapat ang panulat, siya ang pipili. Kahit na nagsasabi sila na naglalaro silang sama-sama, napagtanto ko na gusto nila akong ipares kay Datki. Kaya hindi nakakagulat na sa unang pag-ikot, tumapat kay Datki. Hindi niya pinansin ang mga tingin sa paligid niya at pinili ang katotohanan. Sabay-sabay na nagtanong ang lahat, Ate Kiifi, alam na namin ang lahat ng iba pang kwento. Sabihin mo sa amin kung kailan mo nagustuhan si Ton. Namula ang mukha ni Ed Kiifi at sinulyapan ako. Mahina niyang tanong, pwede ko bang sabihin? Umiti rin ako. Kung maglalaro ng katotohanan, kailangan mong maging totoo. Lalong namula ang mukha ni Ed Kiifi na parang hinog na kamatis. Sa una, hindi ko gusto ang kanyang pag-ugali. Pagkatapos, aksidente kong natuklasan ang kanyang pagiging matatag at pagiging desidido. Mayroon siyang lambot na hindi kayang hindi mahulog ng isang tao, at mayroon din siyang lakas ng loob at determinasyon na hindi kayang hindi hangaan ng iba. Kaya, gusto ko siya, hindi ko kayang tumakas. Nang sinabi niya ang mga salitang ito, hindi nangahas si Ted Kiisi na tumingala sa akin, hanggang sa sinabi niya ang huling pangungusap. Bigla siyang tumingala at tiningnan ako gamit ang kanyang taos puso at dalisay na mga mata. Hindi kayang hindi madala ng isang tao. Iniiwasan ko ang kanyang mga mata. Yumuko ako at mahinang sinabi, salamat, sa totoo lang, hindi ako kasing tapang mo. Sa anumang kaso, iyon ay katapangan na ipinagpalit sa 15 taon ng pagtitiis, pagbabayad at kahinaan. Isang presyo na sobrang taas, hindi karapat-dapat na purihin. Iniiwasan ko siya, pero hindi naman nalungkot si Ted Kiifi. Basta't sinabi niya na bibigyan niya ako ng panahon. Pagkatapos ng party na iyon, pakiramdam ni Ed Kiifi na bumaba ang distansya naming dalawa. Hindi ko na rin tinatanggihan o iniiwasan ang kanyang mga pag-imbita. Habang papalapit na ang taglamig at papalapit na rin ang bagong taon, niyaya agad ako ni Ed Kiifi. Iyan Ton, sa bagong taon, panoorin natin ang fireworks sa ilog. Naisip ko na wala rin naman akong gagawin sa araw na iyon. Wala rin naman akong kasama sa bahay, kaya pumayag ako. Nang tanghali, niyaya ako ni Ed Kiifi, dinala niya ako sa isang restaurant sa tabi ng ilog para kumain. Nag-order siya ng mga pagkaing gusto ko. Siguro maliban sa aking mga magulang, ang taong mas nakakaalam sa aking panlasa at mga gusto ay ang taong nasa harapan ko. Sa totoo lang, nag-aalangan din ako, naisip ko rin kung dapat ko ba siyang maging girlfriend. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako kayang lumampas sa linya na iyon. Ian Ton, may New Year's resolution ka ba? Tanong sa akin ni Ted Kiifi. Nag-isip ako sandali at ngumiti,
umaasa ako na magiging maayos ang aking karera at magiging malusog ang aking mga magulang. Yumuko si Ted Kiisi at tumahimik ng ilang segundo, pagkatapos ay mahinang sinabi, alam mo ba kung ano ang New Year's resolution ko? Hindi na kailangan pang tanungin dahil nabasa ko na ang kanyang inaasahan sa kanyang mga mata. Hinawakan ko ang taong may gustong sabihin nang marinig ko ang isang boses sa tabi ko, Yenton. Sabay kaming nagulat. Lumingon ako at nakita ang masayang mga mata ni Triu Hyulan. Simula nang naghiwalay kami halos 2 buwan na ang nakalipas, mayroon pa ring komunikasyon si Triu Hyulan sa akin, pero dinadahilan kong abala ako sa trabaho, kaya madalang akong sumagot. Nagulat ako at nagtanong, bakit ka nandito? Sinulyapan niya si Ted Kiisi na nakasimangot at pagkatapos ay tumingin sa akin. Kalmado niyang sinabi, may business trip ako. Tumango ako, sidisi-disi. May nagbabantay ba sa kanya sa bahay? Alam ko rin na para sa taong katulad niya, hindi mahalaga ang mga kapistahan o kamag-anak, mas mahalaga pa rin ang trabaho. Mayroon ka pa bang ibang sasabihin? Kumakain kami. Sumimangot si Ted Kiisi, malamig ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Triu Hyulan. Hindi iyon pinansin ni Triu Hyulan, tumingin lang siya sa akin at sinabi, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Itinuring ko iyon bilang isang formal na salita at tumango. Pagkatapos umalis ni Triu Hyulan, tumingala ako at nakita ko si Ted Kiisi na nakalagay ang kanyang baba sa kanyang kamay, malungkot at nag-iisip. Hindi ko alam kung anong sasabihin, tiningnan ko lang ang relo, na parang inaalo ang isang bata, malapit na ang bagong taon, panoorin na natin ang fireworks. Happy New Year! Narinig ko ang boses ni Ted Kiisi sa aking tainga. Sumunod ako sa aking reaksyon na tumingin sa kanya, at sa sandaling iyon, nakayuko si Ted Kiisi at nakatingin sa akin. Nahihiya siyang umiti. Sa sandaling kumikislap at sumabog ang fireworks sa kalangitan, dahan-dahang yumuko si Ted Kiisi, ibinaba ang kanyang ulo sa parehong antas sa akin, at mahinang sinabi sa aking tainga, sa totoo lang. Ang aking New Year's resolution ay napakasimple. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay lalabas na ang puso ko. Hindi ako nagsalita, naghintay na lang ako at tiningnan ang mga fireworks na kumikislap sa kalangitan, at biglang nakita ko sa kumikinang na liwanag, ang aking pangalan na namumukadkad. Nagulat ako at lumaki ang aking mga mata. Agad akong lumingon kay Ted Kiisi. Ang kanyang mga mata ay malambot na parang tubig. Yenton, ang aking New Year's resolution ay sana maging masaya ka ng palagi. Napakalapit ng distansya naming dalawa, halos marinig ko na ang kanyang paghinga, halos magulo na ang aking puso. Alam kong lumalapit sa akin si Ted Kiisi, pero hindi ako umiwas, hinayaan ko ang kanyang malambot na halik na bahagyang dumampi sa aking mga labi. Hindi ko alam kung kailan umalis si Ted Kiisi. Naramdaman ko na ang oras sa sandaling iyon ay dumaloy ng napakabagal, napakahaba. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakatayo na si Ted Kiisi. Kahit sinubukan niyang magpanggap na kalmado, pula ang kanyang pisngi at tainga. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Sa daan pa uwi pagkatapos naming panoorin ang fireworks, walang umimik sa amin. Hanggang sa huminto ang sasakyan sa parking garage, balak kong buksan ang pinto at bumaba, pero nalaman ko na hindi ko kayang buksan. Lumingon ako kay Ted Kiisi at nakita ko na nakatingin din siya sa akin. Yenton, ano ba ang relasyon natin ngayon? Bigla niya akong tinanong, naguluhan ako, ang aking isip ay nagulo na parang sinulid, hindi ko pinayagan ang aking sarili na magbigay ng sagot na walang basehan. Yumuko ako at nag-isip sandali, at saka mahinang sinabi kay Ted Kiisi, pwede mo ba akong bigyan ng mas maraming panahon para mag-isip? Nang marinig niya ang sagot na iyon, mukhang napakasaya na ni Ted Kiisi. Sige Yenton, handa akong maghintay sa iyo.